Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Ako si Andrew. Lalaki ako, tagapakinig mo sa iyong channel. Ngunit aaminin ko sa iyo na hindi lahat na istoryang binabasa mo, pinapakinggan ko. Pagtungkol sa pag-ibig ng pareho lalaki, hindi ako nakikinig dito, Tito Makoy. Bagamat wala naman akong problema sa mga kapatid natin na nasa ikatlong kasarian at kung anuman ang sexual preference ng mga kapatid natin. Hindi rin naman ako homophobic. Kasapi rin ako ng isang organisasyon ng mga negosyante dito sa amin. Ang aming organisasyon, aktibo sa mga charity missions at social and community services. Hindi sa pagmamayabang, nire-respeto din ako, lalo na sa parokya ng simbahan kung saan aktibo ako bilang lay minister. Ngunit Tito Makoy, noon yon, hindi na ngayon. Kung bakit, Tito Makoy, hayaan niyo pong isalaysay ko ang aking kwento. Habang binata pa noon, nasusunod ang mga kalokohan at mga bagay-bagay na gustong gawin bilang isang binata. Wala pang responsibilidad. Tuwing Biyernes o Sabadong gabi, nasa bar kami ng mga kaibigan ko. Sa mga mumurahing pub house lang, Tito Makoy, madalas kami kasi hindi naman kataasan ang kinikita namin noon. Kaya para laging mag-happy-happy, doon lang kami sa mga maliliit na bar. Dito ko nakilala si Evelyn na isang GRO sa isang maliit na pub house. Si Evelyn mula sa mahirap na pamilya, elementarya lang ang kanyang natapos kaya nasadlak sa ganitong trabaho. Tuwing pupunta kami sa bar kung saan siya nagtatrabaho bilang GRO, siya ang madalas na nag-i-entertain sa amin, lalong-lalo na sa akin. Hanggang sa niligawan ko siya, napasagot ko at naging kaming dalawa. Hindi naman ako seryoso sa aming relasyon kasi sa panig ko, tila malaking kahihiyan naman ito, Tito Makoy. Hindi pwedeng ipagyabang na isang GRO sa mumurahing pub house lang ako iibig. Nakuha ko ang gusto ko sa kanya, madalas kaming lumalabas pag nangangailangan ako, Tito Makoy. Tatawag lang ako sa kanilang bar, kakausapin ko siya, magkikita kami. Sa mababaw na pananalita, siya ang naging tagapag-alis ng aking pangangailangang pisikal. At sa madalas naming ginagawa, lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Ngunit Tito Makoy, malaki ang aking pag-iingat para hindi magkaroon ng sabit sa kanya. Subalit isang araw, Tito Makoy, nang magkita kami ni Evelyn, wala siya sa kondisyon. Tinanong ko siya kung bakit. Andrew, baka buntis ako kasi madalas akong nahihilo at naduduwal. Yan, Tito Makoy, ang wika niya sa akin. Ano? Aba, hindi pwede yan. Yan ang wika ko sa kanya. Anong hindi pwede? Sa tagal ba namang gumagawa tayo ng milagro? Yan, Tito Makoy, ang sagot sa akin ni Evelyn. Ang ibig kong sabihin, hindi ka pwedeng magbuntis. Nagpatingin ka na ba sa doktor? Yan ang tanong ko naman sa kanya muli, Tito Makoy. Hindi pa kasi wala nga akong pera. Yan ang paliwanag sa akin ni Evelyn, Tito Makoy. Kaya binigyan ko siya ng pera para magpatingin sa doktor. Mula noon, Tito Makoy, nang sabihin sa akin ni Evelyn na tila nagdadalang tao siya, hindi na ako bumalik pa sa mumurahing bar na iyon kung saan siya nagtatrabaho. Dito nagtaka ang mga kaibigan ko kung bakit bigla na lang akong hindi sumasama sa kanila kapag doon sila pupunta. Tuloy, Tito Makoy, tinotokso nila ako na meron ng tinatakasan. Lalo na noong lumipat pa ako ng bahay na aking inuupahan. Noon kasi, Tito Makoy, nangungupahan pa lang ako sa lungsod kung saan ako nagtatrabaho at nakatira. Isang gabi, muling napadpad ang tropa ko doon sa pub house kung saan nagtatrabaho si Evelyn. Kinausap sila ni Evelyn, nagtatanong raw ito tungkol sa akin. Siyempre, Tito Makoy, kaibigan ko ang mga ito, hindi nila ako ipagkakanulo. Kaya sinabi nila na matagal na raw akong nag-resign sa trabaho namin at
hindi nila alam kung nasaan ako. Ngunit Tito Makoy, ang pangyayaring iyon ay lalong tumindi ang panunukso sa akin ng tropa ko. Hindi na raw ako makakapagkaila na meron nga talagang tinatakasan at nakaasimbol na yata ako, Tito Makoy, kaya nagtatago na. Ito ang mga sinasabi sa akin ng aking mga kaibigan. Lumipas ang ilang taon, Tito Makoy, nagkaroon ako ng nobya, nagpakasal kami, nagkaanak at nakabuo ng pamilya. Ang napangasawa ko, Tito Makoy, galing sa isang disenteng pamilya. Pwede kong sabihin na angkan ito ng kaparian at mga madre. Kaya sigurado akong tamang-tama ang aking napangasawa. At sa aking naipon rin, Tito Makoy, paunti-unti nakapagtatag ako ng sarili kong negosyo. Isang hardware at nagsusupply din ako ng mga construction materials sa mga kaibigan kong contractors. Naging matatag, Tito Makoy, ang negosyo ko. Gumanda ang kabuhayan namin. Gumanda ang buhay ng aking pamilya. Wala na rin akong narinig pa tungkol kay Evelyn makalipas ang magdadalawampung taon. Ganoon pa man, Tito Makoy, paminsan-minsan sumasagi pa rin sa isip ko si Evelyn. Nagtatanong ako kung totoo kayang nagbuntis ito at ano na ang nangyari sa kanya. Ganoon pa man, Tito Makoy, ayoko nang alungkatin pa ang mga nakaraan sa akin. Ang mahalaga ngayon ay tahimik ang buhay ko. Dahil angkan ng mga taga-simbahan ang asawa ko, hindi rin nakapagtataka, Tito Makoy, na maging active member ako sa mga religious organizations hanggang sa naging lay minister ako. Sa ganda ng takbo ng negosyo ko, siyempre naging kasapi din ako ng mga organisasyon ng negosyante sa amin. Sabi ng iba, ang mga biyayang dumarating sa akin ito'y dahil sa isang napakabuting tao ko. Tito Makoy, dahil nga sa maganda ang takbo ng aking negosyo, kinailangan kong magdagdag ng 2 pang store helpers sa tindahan namin. Kaya nagpaskil kami sa harapan ng tindahan. Makalipas ang 3 araw, merong dumating na isang aplikante. Kinabahan ako, Tito Makoy, nang makita ko siyang papasok sa aking tanggapan. Ganoon pa man, kinausap ko pa rin siya, ngunit bago pa nag-umpisa ang interview, buo na ang pasya ko na hindi ko siya tatanggapin kasi nga uneasy ang pakiramdam ko sa kanyang pagdating at pagpasok sa maliit na tanggapan ko. Sinabi niya sa akin ang kanyang buong pangalan. Siya pala si Andres Bartolome. Nag-aaral pala siya sa college, ngunit kailangan niyang magtrabaho para panustos sa kanyang pangangailangan sa pag-aaral. Pumapasok ka pala sa college. Kaya mo bang pagsabayin ang trabaho at ang pag-aaral? Yan ang tanong ko sa kanya, Tito Makoy. Ayo po sir, sanay po ako kasi nagtatrabaho ako sa araw at pumapasok naman sa gabi. Mahirap ngunit kaya ko yan. Yan ang wika sa akin ng aplikante. Nalaman ko, Tito Makoy, na pa-extra pala siya sa kahit na anong trabaho, maging sa construction, pinapasok niya. Ngunit ang lahat na kanyang mga pinapasok ay hindi permanente. Ano nga palang trabaho ng mga magulang mo? Yan ang muling tanong ko sa kanya. Ang nanay ko po labandera at wala akong tatay. Alam nyo kasi sir, nakakahiyamang sabihin, ngunit ito ang totoo. Anak ako sa pagkadalaga ng nanay ko. Wala akong kapatid, kami lang ng nanay ko ang nagtutulungan para mairaos ang pang-araw-araw na pangangailangan namin at maging ang pag-aaral ko. Iyan, Tito Makoy, ang matapat na sagot sa akin ng aplikante. Ganun ba? O sige, iwanan mo lang itong biodata mo at kung sakaling ikaw ang mapili ko sa mga aplikante, pupuntahan ka ng driver namin sa inyo. Huwag kang mag-follow up kasi kung puntahan ka ng driver namin, ibig sabihin yan, tanggap ka. At kung hindi ka puntahan ng aming driver, ibig sabihin yan, hindi ikaw ang napili. Yan ang wika ko, Tito Makoy, sa aplikante. Ngunit, Tito Makoy, meron akong napansin sa kanya kasi ewan ko ba kung bakit tila ayaw tumingin sa akin ng diretso ng
aplikanting ito. Pagkatapos nitong makaalis sa aking tanggapan, dumating ang kaibigan ko, ang dating katropa noon na si Sammy. Pre, anak mo ba yung nasalubong ko galing dito sa tanggapan mo? Yan ang tanong sa akin ni Sammy, Tito Makoy. Anong anak? Gunggong ka talaga. Aplikante yun. Kailangan ko kasi ng store helpers kaya naghahanap ako. Ayan, Tito Makoy, ang tumatawa ng kaunti na sagot ko kay Sammy. Andrew, yung totoo lang. Kasi kahawig na kahawig mo yung nasalubong ko galing dito sa tanggapan mo. Yan muli, Tito Makoy, ang giit at pangungulit sa akin ni Sammy. Ano ka ba, pre? Tumigil ka nga dyan. Baka marinig ka ng asawa ko. Mag-away pa kami niyan. Mag-aaway kami dahil lang sa kalukuhan mo. Yan, Tito Makoy, ang sagot ko ulit at saway kay Sammy. Kaya lang, Tito Makoy, sa mga sinabi sa akin ni Sammy, aaminin ko sa iyong kinutuban ako. Dahil nga sa hindi ako komportable sa aplikanting iyon, hindi talaga siya ang kinuha ko. Nakahanap ako, Tito Makoy, ng mga helpers sa tindahan at natutuwa ako kasi pareho masisipag ang mga nakuha ko. Eksaktong-eksakto sa kinakailangan kong katulong sa tindahan. Makalipas muli ang ilang araw, muling nagawi sa tindahan ang kaibigan kong si Sammy. May nahanap ka na palang bagong mga helpers. Bakit hindi mo kinuha, pre, yung kamukha mo? Yan, Tito Makoy, ang muli na namang nagbibirong tanong sa akin ni Sammy. Pre naman, tumigil ka nga dyan. Baka marinig ka ng asawa ko, babanatan kita dyan. Yan, Tito Makoy, ang saway ko sa aking kaibigan na puro talaga pangungulit at panunukso sa akin ang kanyang sinasabi. Isang hapon, Tito Makoy, dumaan sa tindahan namin ang panganay kong anak na si Patricia. Tinanong ko siya kung bakit umuwi siya ng maaga gayong yung oras na iyon dapat nasa pamantasan pa ito. Ayon sa kanya, sinuspindi raw ng pamantasan ang buong klase noong hapon at gabi nung araw na iyon. May aksidente kasing naganap sa loob ng pamantasan. Bumagsak pala ang scaffolding sa itinatayong bagong gusali ng pamantasan. 2 construction workers ang nasawi at may mga sugatan. Anak, bakit ka umiiyak? Ito, Tito Makoy, ang tanong ko sa anak ko kasi bakas ko sa kanyang mukha na maluha-luha ito. Alam nyo kasi, Tito Makoy, ang anak kong ito, madali itong maiyak sa mga nakakaawang sitwasyon at bagay. Kahit na wala namang koneksyon sa kanya, masyado kasing maaawain ang anak kong ito, Tito Makoy. Kasi papa yung isa sa mga construction workers na malubha ang kalagayan, estudyante rin sa pamantasan, nagtatrabaho sa araw at pagkatapos pumapasok sa gabi. Kitang-kita ko, papa, baka mamatay rin iyon kasi binuhat siya, walang reaksyon ang katawan na isinakay ito sa ambulansya. Iwan ko po, papa, kasi nung makita ko siyang isinakay sa ambulansya parang naawa ako, papa, kaya naiyak talaga ako, papa. Dean's Lister raw ang construction worker na iyon. Sana nga, papa, buhay rin yun, ngunit wala talagang reaksyon ang katawan. Ito, Tito Makoy, ang pagkikwento ng anak ko, nakitang-kita ko pang nanginginig at mangiyak-iyak ito sa takot. Ganun ba, anak? Naku, kawawa naman pala yung bata. Ito, Tito Makoy, ang aking pakikisimpatya sa anak ko. Sumunod na araw, Tito Makoy, minabuti kong maglinis sa lamesa ko sa loob ng aking mumunting tanggapan. Ang dami na kasing mga papel dito na kinakailangan ng itapon yung mga hindi na kinakailangan. Dito, Tito Makoy, nabuklat ko muli ang biodata ng aplikanting sinasabi ni Sammy na kamukha ko raw. At yung aplikante na uneasy nga talaga ang pakiramdam ko. Pinagmasdan ko ito ng maigi. Tito Makoy, nang tingnan ko ang litratong nakalagay sa kanyang biodata, kinabahan ako kasi hawig nga kaming dalawa, Tito Makoy. Nung interviewin ko kasi ito, Tito Makoy, dahil sa ewan ko ba, parang malakas ang kaba sa aking dibdib sa unang pagkakakita ko pa lang sa kanya.
Hindi ako nagtanong na gaano tungkol sa kanyang buhay. Ngayong tinitingnan ko ng maigi ang detalye ng kanyang biodata, Tito Makoy, Evelyn Bartolome ang pangalan ng kanyang ina at yan rin ang kanyang apelyido. Naalala ko na, Tito Makoy, Evelyn Bartolome. Ito ang kabuuan ng pangalan ni Evelyn na nakilala ko noon sa bar. At ngayon, Tito Makoy, napagtagni-tagni ko pa ang kwento. Ang pangalan niya, Andres. Ako naman, Andrew. English ang pangalan ko, ang aplikante ay Espanyol o kaya Pilipino ang pangalan. Alam mo, Tito Makoy, natigilan ako sa aking nakikita ngayon. Dahil dito, inutusan ko ang aming driver na puntahan ang aplikanteng iyon. Gusto ko siyang makausap. Kasi, Tito Makoy, malakas na rin ang kutob ko na anak ko siya. Ang ibinigay kong instruction sa aking driver, sabihin na pinapareport ko sa opisina ang aplikante. Nung bumalik ang driver, Tito Makoy, alam niyo po, kinilabutan ako ng husto kasi yun pala ang ikinikwento sa akin ng anak kong si Patricia na construction worker sa pamantasan. Yung itinakbo sa ospital na walang reaction ang katawan nang buhatin ito ng mga emergency workers. Alam niyo, Tito Makoy, kung ano-ano ng takot ang biglang pumasok sa akin. At dahil dyan, Tito Makoy, tinawagan ko ang aking kaibigang si Sammy. Pinakiusapan ko siya. Alam niyo, siya lang kasi ang pwede kong tiwalaan sa mga bagay na ganito. Pinapuntahan ko ang ospital na pinagdalhan sa aplikante. Nang hina ako, Tito Makoy, sa impormasyon na nakuha ni Sammy. Yung kinakatakutan ko, Tito Makoy, higit sa lahat, yan ang aking narinig mula kay Sammy. Kasi, Tito Makoy, anak ko nga ang pasyente, ang aplikanteng hindi ko tinanggap. Kumpirmado yan kasi nakausap mismo ni Sammy si Evelyn. Ang nakakatakot, Tito Makoy, kasi kumatos pa rin ang anak ko magpahanggang ngayon. Natatakot ako. Sana naman makarecover ang bata. Yan na ang panalangin, Tito Makoy, na aking ginagawa sa aking isipan. Ayon kay Sammy, sa pagkikwento ni Evelyn, hindi pala alam ni Evelyn na sa tindahan ko nag-apply ang bata. Kasi mahigpit ang bilin niya sa bata na huwag na huwag lalapit sa akin, lalong-lalo na ang magpapakilalang anak ko siya. Nalaman raw ni Evelyn na nag-apply ang bata nung umuwi na ito sa kanila. At ayon pa raw sa kwento ng bata, ramdam niyang malabong tanggapin ko ito dahil nga sa takbo ng aming pag-uusap sa interview pa lang. At dahil nga hindi ko siya tinanggap, napilitan pala itong pumasok muli sa construction. At sa kamalasan, Tito Makoy, kasama siya sa mga malubha ang kalagayan sa aksidenteng naganap. Binabagabag na ako ngayon ng aking konsensya. Nag-aalala ako, Tito Makoy, sa anak ko. Kaya matapos kong mapakalma ang aking sarili, nagdesisyon akong puntahan namin ni Sammy ang ospital para tingnan ko ang anak ko. Pagdating ko sa ospital, dinatnan ko si Evelyn sa labas ng ICU. Kitang-kita ko, Tito Makoy, ang pagkabahala sa kanyang pagmumukha. Ngunit nang makita niya ako, biglang nagbago ang itsura ng kanyang ekspresyon. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka rito. Di kita kailangan dito. Yan ang wika niya sa akin, Tito Makoy. Evelyn, alam ko ang... Yan, Tito Makoy, ang aking wika na hindi pa tapos sa aking pagsasalita. Sumabad kaagad sa akin si Evelyn. Hindi kita kailangan dito. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Wala akong kailangan sa iyo kaya umalis ka rito. Kung ang pagpunta mo rito ay para magpakitang tao na may malasakit ka sa anak ko, hindi ko kailangan yan. Sagot na ng kontraktor ang lahat na kinakailangan dito sa ospital. At alam mo, kahit pa man limos ako sa daan para lang may pambayad sa ospital, gagawin ko yan. Ngunit hindi ako tatanggap ng anumang galing sa iyo kaya malis ka dyan, malis ka. Yan, Tito Makoy, ang galit na galit ngunit hindi kalakas ang pananalita sa akin ni Evelyn. Evelyn, please, gusto kong makita ang anak ko. Yan ang pakiusap ko sa kanya. Malis ka. Hindi ka namin dito kailangan. Kung hindi ka aalis, magsisisigaw ako rito. Yan, Tito Makoy, ang
wika at babala na sa akin ni Evelyn. Kaya para walang maganap na iskandalo Tito Makoy, umalis na lang ako. Umalis ako Tito Makoy na punong-puno ng pangamba sa anak ko. Kasi nasilip ko ito mula sa labas ng ICU, hindi pa rin nagkakamalay ang bata. Ngayon na ako Tito Makoy nananalangin, tinatawag ko na ang mga pangalan ng lahat ng mga santo at mga santa. Sana naman makarecover ang anak ko. Sana mabuhay ang anak ko. Mula nang dumalaw ako sa ospital Tito Makoy, hindi na ako muli pang bumalik dito dahil nga sa nangyari. Yung galit na salubong sa akin ni Evelyn. At dahil na rin sa sitwasyong ito Tito Makoy, napilitan na akong ipagtapat ko sa pamilya ko ang tungkol kay Andres. Ang tungkol sa anak kong hindi nila alam. Sinabi ko sa kanila na matagal kong itinago ang lihim na ito kasi natatakot ako sa kahihinatnan at natatakot ako sa kanila kung paano nila tatanggapin ang katotohanan. Nabigla ang asawa ko Tito Makoy, nagalit ito sa akin. Ang kanyang galit ay hindi sa pagkakaroon ko ng anak sa labas. Sa halip ay naaawa ito kay Andres. Masamang-masama ang kanyang loob sa akin Tito Makoy at galit na galit talaga. Kasi raw, napakababa pala ng tingin ko sa kanya. Ang anak ko naman Tito Makoy nagalit din. Papa, anong kalokohan to? Kaya pala para akong sinakal nang makita ko siyang walang malay na isinakay sa ambulansya kasi kapatid ko pala siya, kuya ko. Papa, manalangin kang hindi siya matutuluyan. Kung hindi, ewan ko papa. Yan Tito Makoy, ang babala ng anak kong si Patricia. Sa awa ng Diyos Tito Makoy, makalipas ang 2 araw na balitaan kong nagkamalay na si Andres. Nakahinga ako ng maluwag Tito Makoy nang marinig ko iyon mula kay Sammy. At nagtuloy-tuloy nga ang kanyang paggaling. Buti na lang walang pinsala sa kanyang ulo, lalong-lalo na sa kanyang utak. Bagamat nabagok ang kanyang ulo, ito nga ang naging sanhi ng kanyang pagiging comatose. Ngunit ayon sa CT scan, walang pinsalang nakita sa kanyang utak. Natigil ito sa pag-aaral ng isang semestre at yung semestreng naganap ang aksidente. Bagamat hindi pa yun tapos, ngunit binigyan ng konsiderasyon ng pamantasan, ipinasa lahat ang kanyang subject na kinuha noon. At sa pagbabalik niya sa paaralan Tito Makoy, ang ginawa ng pamantasan, free tuition na si Andres. Nalaman ko rin na hindi pala siya scholar, ngunit isa pala ito sa mga binabantayan ng Dean's Office kasi maganda nga ang kanyang academic standing. Ito'y sa kabila ng nagtatrabaho siya sa araw at pumapasok sa gabi. Kaya nga sinasabi at maituturing din na Dean's Lister ang anak ko Tito Makoy. Ang construction firm naman, liban sa pagsagot sa kanyang pagkaka-ospital, binigyan nila ng monthly allowance ang anak ko hanggang sa nakapagtapos ito ng pag-aaral. Hindi na ito pinagtrabaho pa ng construction firm. Ako Tito Makoy ang labis na nagalak nang mabalitaan kong nakapagtapos ng pag-aaral ang anak ko. Nairaos niya ito na wala ni isa mang kusing na naiambag mula sa akin. Sa ngayon Tito Makoy, nagtatrabaho na si Andres sa isang tanggapan ng gobyerno. At balita ko nga, permanente na rin ito sa kanyang trabaho. Sa kasalukuyan, ang hangarin ko na lang ay magkaroon ako ng pagkakataong makausap ko ang anak ko. Hihingi ako ng tawad sa kanya Tito Makoy. Batid kong hindi ito madali, ngunit gagawin ko at maghihintay ako ng oras na maayos ko ang relasyon naming dalawa. Tanggapin niya man ako o hindi, patawarin niya man ako o hindi, hindi na ito problema sa akin Tito Makoy. Basta ang alam ko lang na maganda ang kanyang kalagayan, higit sa lahat, masayang masaya na ako Tito Makoy. Hanggang ngayon, ilang taon na rin ang nakalipas, ngunit hindi pa rin ako nagkakaroon ng pagkakataon at lakas ng loob na makausap ang anak ko. Kusa rin akong umalis Tito Makoy sa pagiging lay minister dahil nga sa mga kamalian ko. Wala akong reputasyon at walang kredibilidad na maging lay minister. Bagamat ang mga kasamahan ko hindi sang-ayon sa aking naging desisyon na umalis bilang lay minister,
Ngunit Tito Makoy, ako na mismo ang tumingin sa sarili ko. Hindi ako karapat-dapat na maging lay minister dahil nga sa aking itinagong pagkakamali. Bagaman Tito Makoy, aktibo pa rin ako sa mga activities ng aming organisasyon sa simbahan at maging sa organisasyon ng mga negosyante dito sa amin, aktibo pa rin ako hanggang ngayon. Sa ngayon Tito Makoy, ang tanging bumabagabag sa akin ay kung paano ako haharap sa anak ko, kung paano ako hihingi ng tawad sa kanya at kay Evelyn. Malaking katanungan sa akin Tito Makoy kung tatanggapin niya ba ang paghingi ko ng tawad at tatanggapin niya ba ako bilang ama. Subalit Tito Makoy, talagang ang higit na mahalaga sa akin ngayon ay nalalaman ko at nakikita kong maganda ang kalagayan ng anak ko. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana kapulutan ng aral ng ibang mga kapareho kong lalaking takot humarap sa katotohanan at responsibilidad. Maraming salamat Tito Makoy sa pagbabahagi mo ng aking kwento. Lubos na gumagalang, Andrew. Maraming salamat Andrew sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Natutuwa ako na maganda ang kalagayan ng anak mo sa kabila ng lahat, sa kabila ng pagsubok at sa kabila ng hamon ng buhay na kanyang pinagdaanan. Patutuo lang ito na kakaramihan talaga sa mga illegitimate child, yung mga anak sa labas, na hindi inaasikaso, hindi tinutulungan, pinapabayaan ng kanilang mga ama, nagiging matagumpay. Marami sa kanila ang ganoon. Natutuwa rin ako na napagtanto mo ang iyong pagkakamali at yung pag-alis mo bilang lay minister. Tamang-tama talaga yun. Alam mo, paminsan-minsan tayo na mismo ang tumingin sa sarili natin kung sino tayo at ano tayo bago pa ang ibang tao ang magsabi sa atin kung ano tayo. Ganoon pa man, sana maging maganda ang takbo ng pakikipag-usap mo sa anak mo kung magkaroon ka na ng pagkakataon at magkaroon ka na ng lakas ng loob na kausapin siya. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, si Florentino Jimenez ng Alcala, Pangasinan muling nagpapa-shoutout. Shoutout sa iyo, Tino. At si Rodney Kerubin, nagpapa-shoutout din. Itong si Rodney, kasama na ito sa hinahanapan natin ng Forever. Rodney Kerubin, maraming salamat at shoutout sa iyo. Shoutout muli kay Chodoro Arasula ng Dammam, Saudi Arabia. Ang sabi niya rito, shoutout Kuya Makoy sa mga ka-work ko dito sa Salim Al-Yami Company. Ganoon din sa mga nagtatampong katrabaho ko sa aming company sa Dammam, Saudi Arabia. Alam mo Kuya Makoy, kung tawagin kami dito ay tropang sawi kasi 14 kaming mga hiwalay sa asawa habang nakikipagsapalaran dito sa ibang bansa. Ang iba sumakabilang buhay ang kanilang mga asawa. Ay nakakalungkot naman yung ganoon. Nakakalungkot at nakakalungkot talaga yung ganyan. Ngunit kung meron kang katrabahong mga hiwalay lang sa asawa kasi nagluko ang kanilang asawa habang nagtatrabaho sila dyan sa ibang bansa, ang masasabi ko lang sa mga katropa mo, lakasan ang loob, ituon ang isip sa kung anong merong magandang bagay, meron kayo. Kung ang mga anak nyo ay kasama nyo, ituon nyo ang inyong panahon at ang inyong trabaho sa pagpapalaki at pag-aalaga, pagsuporta sa inyong mga anak. Yung sakit ng kalooban, kasawian sa pag-ibig, lilipas at lilipas yan. Darating ang araw na ngingiti kayo at mararamdaman nyong masaya kayo at kontento sa inyong buhay. At ayon pa nga dito kay Teddy pala, baka nga sa pakikinig namin sa iyo, isa sa mga kasamahan ko o kaya ako ang magsalaysay ng aming mga hilaw na pag-ibig. Kaya lang Tito Makoy, baka kami-kami lang ang magkantsawan. Maraming salamat po sa mga shoutout. Maraming salamat din Teddy sa pakikinig at sa muli shoutout sa inyong lahat, sa iyo at sa mga kasamahan mo sa Salim Al-Yami Company dyan sa Dammam, Saudi Arabia. Ingat lang kayong palagi dyan. Shoutout din kay Cocomel 18770. Itong si Cocomel, hindi siya nagpapa-shoutout ngunit nagtatanong kung saan pwedeng magpadala ng story. Cocomel, ipadala mo sa aking email titomarcos@yahoo.com.
At gusto ko ring i-shout out si Mr. Edoy alias Kim1 1000. Nangungumusta siya sa akin. Yung comment niya, nagsasabi lang ng hi. Hello rin sa iyo Mr. Edoy at salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. At sa muli, si Adon Adon Vlogs, shout out sa iyo dyan sa Dubai, United Arab Emirates. Ngayon mga kaibigan, sa ating hinahanapan ng forever, para sa ating mga bagong tagapakinig, itong aking babanggiting mga pangalan, naghahanap yan ng forever, maging kaibigan, karelasyon o kasama habang buhay. Forever nga. Alvin Kalalang, naghahanap ng forever. Dominador Patawaran, naghahanap ng forever. Paulo Laison, naghahanap rin ng forever. Jason Hanson, naghahanap ng forever. Julius Espirito, naghahanap ng forever. Neil R, naghahanap rin ng forever. At si Victor Bueno, ang bagong kasama ngayon dito sa Team A. Yan, ang mga binanggit kong pangalan mga kaibigan, naghahanap yan ng forever. At sa inyong lahat, na tuloy-tuloy at patuloy na sumusuporta sa ating samahan, shout out sa inyong lahat at maraming salamat. Sa mga nais magpa-shout out sa muli, isulat sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan. At sa mga nais magpadala ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong lahat.